Simula na bukas ang 5 taong pagsasara ng PNR para sa konstruksyon ng North-South Commuter Railway. Naging emosyonal naman ang ilang tauhan nito. Nakatutok si Rafi Tima. Ito na ang mga huling tren na aalis mula dito sa makasaysayang PNR Tutuban Station sa Maynila. Simula bukas hanggang sa susunod na 5 taon, wala munang makikitang ganitong eksena dito. Gagawin ng tigil operasyon para bigyang daan ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway na magdudugtong sa Clark Freeport Zone at Metro Manila hanggang sa Calamba sa Laguna. Humihingi po kami ng paumanhin at humihingi kami ng konting pasensya sa ating riding public. Bilang pamamaalam, sumakay ang mga empleyado at kanilang mga pamilya sa isang tren na biyaheng Alabang at umikot pabalik ng Tutuban Station. Bukod sa mga pasahero, sila ang lubos na maapektuhan ng pagsasara, lalo na ang mga nasa operations. Ang mga mawawalan ng trabaho, hinikayat na lumipat sa PNR Bicol. Pwedeng i-recommend within the DOTR family sa mga iba-ibang ahensya. Nagpapasalamat ako sa inyong matagal na paglilingkod sa PNR, no? And we look forward to be working with you in the other rail system of the OTR. Nakakalungkot man po, talagang ganun po. No choice kami, magre-resign, maghanap na lang ng opportunity na trabaho. Ang mga pasaherong araw-araw gumagamit ng PNR, nalulungkot din sa 5 taong pagsasara ng tren. Malaki po sa tulong tong train sa amin, sir. Yung pamasahe, mura lang. At saka, mas maganda magbiyahe sa train, sir. Malaking kapitiran talaga dahil 24 lang Alabang to Tutuban. Samantalang ko sa bus 50. Pansamantalang kapalit naman, ang inisyal na 25 bus na inaprobang bumiyahe sa ruta ng PNR. Oras na matapos ang North-South Commuter Railway, kakayanin na raw ng bagong train system na mag-accommodate ng hanggang 800,000 pasahero araw-araw, kumpara sa 30,000 kada araw ngayon. At ang mga lumang tren, riles at mga estasyon tulad dito makikita dito sa Tutuban, mapapalitan na raw ng mga high-tech, mas mabibilis at mas modernong pasilidad na papantay o hihigit pa sa mga modernong train system sa ibang bansa. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Tigil operasyon muna simula bukas ang biyahe ng PNR sa Metro Manila. Yan ay para bigyang daan ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway Project. Live mula sa Tutuban Station ng PNR sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. JC, gaano ba katagal ang tigil operasyon ng PNR na yan? Jiggy, 5 years yan, particularly itong PNR Metro Commuter Line. Kaya tuloy maraming mga pasahero yung dumadaing, pero sabi naman na PNR, tiis-tiis daw muna. Kung pasahero kayo na PNR dito sa Metro Manila, planuhin na ang inyong biyahe sa mga susunod na araw. Last day na kasi ng operasyon ng PNR Metro Commuter Line ngayong Miyerkules. Simula bukas, Huwebes Santo, 5 taon munang ititigil ang operasyon ng PNR sa ruta ng Governor Pascual hanggang Tutuban Station sa Maynila at Tutuban hanggang Alabang Station sa Muntinlupa. Ito'y para bigyang daan na konstruksyon ng 147-kilometer North-South Commuter Railway Project o NSCR. Pagdudugtungin ito mula Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna. Paliwanag ng PNR, kailangang isara ang linya sa baba bago simulan ng konstruksyon para iwas disgrasya. Kasi elevated po yung mga ibang areas, tapos patatakbo sa, hindi po pwedeng tumakbo sa baba tapos elevated yung construction, no? Talagang delikado po sa mga pasahero. Bukod sa iwas peligro, aabot din daw sa 15.18 billion pesos ang matitipid sa proyekto kapag hininto ang PNR. Mapapabilis pa raw ang konstruksyon ng 8 buwan. Kasi wala na tayong mga iiwasan But if you are going to stop the operations, well, 24/7 makakapagtrabaho na sila. Yun nga lang, aabot sa 25,000 hanggang 30,000 na pasahero ng PNR araw-araw ang maaapektuhan ng tigil operasyon. Kabilang dyan ang online seller na si Judy at mananahe na si Lourdes na parehong nagtetren kapag namimili na paninda sa Maynila. Convenient po kasi sa amin kapag may PNR kasi isang diretsuhan lang po, tas mura pa po yung pamasahe. Grabe traffic. Siguro yung uwi namin na baka gabi na kayo makauwi.
Magkakaroon naman daw ng bus augmentation malapit sa PNR stations, partikular sa ruta ng Tutuban hanggang Alabang. Yun nga lang, mas mapapamahal sa pamasahe ang mga pasahero. Ang 30 pesos na regular na pamasahe mula Tutuban hanggang Alabang sa PNR, nasa 70 pesos na raw sa bus. The reference is different, no? So we are using a rail fare matrix. So pagka yung bus na ang nag-take over sa operations, using the bus, syempre dadaan yan sa road. So they will be using a road fare matrix, no? That is approved by the LTFRB. Sa ngayon, pinag-aaralan din daw ng PNR ang pagde-deploy ng mga UV Express. Humingi rin sila ng paumanhin sa mga maaabalang pasahero. Tiis lang muna tayo ng konti. Pagka na-roll out na itong itong NSCR, elevated yung trains, mas makabago, mas mabilis, mas maganda yung sistema, at mas magiging maginhawa yung biyahe ng mga mananakay. Jeggy, yun naman daw last trip nga dito nga sa estasyon ay 8:36 p.m. Yan nga ay yung going sa Alabang. Kanina ay nagkaroon din po ng send-off ceremony para nga doon sa mga employees na maaapektuhan nga nitong closure or tigil operasyon nga nitong PNR Metro Rail commuter line at kanila ring in-ensure na magkakaroon nga sila ng mga compensation package. Balik sa inyo. Maraming salamat, JC Cosico. Simula po bukas, tigil operasyon na muna ang PNR sa Metro Manila. Dahil dito, inihahanda na ang pagbiyahe ng 12 ng bus bilang alternatibong masasakyan ng mga maapektuhang pasahero. Nangako rin ang pamahalaan ng tulong sa mga empleyado ng PNR na mawawala ng trabaho. At live nagpapatrol mula PNR Tutuban Station sa Maynila, si Andrea Tagines. Andrea, kumusta ang reaksyon ng mga pasaherong maapektuhan ng pagtigil ng pagbiyahe ng PNR sa Metro Manila? Bernadette, mamayang 8:36 p.m. itong tren sa likuran ko ay aalis na mula dito sa Tutuban Station papuntang Alabang. At yan na yung magiging huling biyahe ng Philippine National Railways dito sa Metro Manila sa mahabang panahon dahil pansamantala nga itong magsasara para bigyang daan yung ginagawang North to South Commuter Railway. Marami sa mga pasahero ay may hinaing dahil nga mapapahaba, mapapamahal ang kanilang biyahe. Samantala, siniguro naman ng Department of Transportation na kinakausap na nito yung mga kawani ng PNR na maapektuhan ng pagsasara ng train line. Mahigit isang dekada nang sumasakay sa PNR ang 61 anyos na si Beth Revilla para makapasok ng trabaho. Kasabay sa pagtigil ng tren, nagdesisyon na rin si Revilla na magretiro na kaysa maghanap ng ibang paraan ng pagkukommute mula Alabang hanggang Pasay. Mahirapan na po ako mag-commute, ma'am. Sa araw-araw traffic, gigising ka na maaga, traffic. Tapos kung tanghali ka na, lalo na. Tsaka mainit na. Simula bukas, Huwebes Santo, tigil muna ang mga biyahe ng PNR mula Governor Pascual sa Malabon papuntang Tutuban at Tutuban papuntang Alabang. Ito ay para bigyang daan ang ginagawang North to South Commuter Railway na tatakbo mula Pampanga hanggang Laguna. Nasa 25,000 pasahero kada araw ang maaapektuhan. Pero siniguro ng DOTR, mayroon nang nakahandang alternatibong masasakyan para sa kanila. Maraming bus yung binigyan natin ng permit. And starting today, tomorrow actually meron ng pangilan-ilan, no? Pero sa Monday ay magsisimula na yung maraming mga bus units na mag-ooperate doon sa maapektuhan ng pagsara ng PNR. Ayon sa LTFRB, higit 50 bus ang papayagang magserbisyo sa mga apektadong ruta. There's Route 1 and Route 2 na na-identify na ho namin. And ang ilalagay po namin dyan are the big city buses po. Yung nakikita nyo sa EDSA carousel. May isa pa kaming ruta in-identify na ang ilalagay naman po namin dyan yung mga modernized jeepneys na because they would only cater to small groups of passengers. Naglabas na rin ang PNR ng schedule ng biyahe ng mga bus, pati listahan ng bus stops na malapit rin sa mga estasyon ng tren. Ang pinakamalayo ay nasa 4.6 kilometers. Pero sabi ng isang mobility group, hindi sapat ang augmentation plan ng gobyerno. Sana magkaroon sila ng plano kung paano makakapunta yung mga tao dun sa bus stations. Kasi kung titingnan natin, ito'y magiging dagdag na gastusin ang mga commuters na sasakay pa sila ng jeep.
Isa pang hinaing ng mga pasahero, ang nakasanayang 30 pesos na end-to-end fare ng PNR, mapapamahal ng 71 pesos, bagay na ikinabahala ng ilang commuter tulad ni Chodolfo Sison. Mabigat po kasi baka mag-switch po ako sa more on talaga sa bicycle na. Bukod sa mga pasahero, mawawalan din ng trabaho ang 306 na empleyado ng PNR. So yung mga minimum wage earners, no, so they will get katumbas ng kanilang 4 na buwan na sweldo. And then yun namang mas mataas kaysa sa minimum wage yung kanilang sweldo will get equivalent to 2 months of their salary. Ayon kay Jeronimo, mayroong mga malilipat na empleyado sa PNR sa Bicol Region at gagawin din silang prioridad kapag nag-apply ng trabaho sa North-South Commuter Railway, LRT, MRT at iba pang ahensya ng DOTR. Bernadette, dahil nga last day na nila ngayon, nagtitipon-tipon ngayon yung mga empleyado ng PNR dito sa Tutuban Station. May pasalo-salo kasama ang mga opisyal ng tren. At binisita rin sila ni Transportation Secretary Jaime Bautista at Undersecretary Jeremy Regino. Nandito sila ngayon para makipag-usap sa kanila. Pinasalamatan ni Regino at ni Bautista yung mga empleyado na para sa kanilang matagal na pagsiservisyo sa mga tao, no? At bagamat nilang mabigat at nakalulungkot itong desisyon ng suspension ng operations ay talagang kinakailangan daw para din sa mas magandang travel experience para sa mas nakararami. Bukod dun sa assistance na makukuha ng lahat ng mga apektadong empleyado, ayon sa PNR ay makakatanggap din ng 10,000 pesos na inconvenience allowance yung mga empleyado nila na PWD, senior citizen at solo parents. At sabi din ni Secretary Bautista ay mananatiling bukas ang kanyang opisina para dun sa mga empleyadong nais pang manghingi ng tulong. At meron din nga namang mga opportunities daw for them dahil marami pang mga railway projects na ginagawa yung DOTR na pwede silang i-absorb doon tulad nga ng North-South Commuter Railway, pati ang subway, ginagawang LRT1. Bernadette.